ang DFA, ang mga cabinet secretaries ay katulad ni Teddy Boy Locsin Jr. ay nakipagsabwatan sa extraction, sa kidnapping at pagbigay ng impyerno na buhay sa mga bata minor de edad na dapat ay protektahan nila. Protektahan, 'di ba? Lagi sinasabi nila protektahan ang mga Pilipino, protektahan ang soberenya, chuchu-chuchu, dapat idaan sa mga diplomacy, chuchu-chuchu. Pero nasaan ang diplomacy doon, Teddy Boy Locsin Jr.? Nag-email sa'yo, sumulat sa'yo through DHL. Wala kang sagot kasi ikaw pala ay kasabwat ang asawa mo dahil what? Dahil pinangakuan ka na ni Lisa Marcos, ni Coting Jr. na kapag sila ay nanalo na, dahil alam na nilang mananalo sila dahil nabili na nga nila yung Smartmatic based dun sa na-discover ng ating, Attorney Glenn Chong at nila General Rio at marami pang iba. Kasi doon sa, alam na nila na mananalo sila dahil kanila na yung Smartmatic. Kaya pinangakuan ka, Teddy Boy Locsin, na gagawin kang ambassador o bibigyan ka muli ng pwesto. Kaya naman, during that time, ay nakipagsabwatan ka. Yan ba ang role mo bilang isang secretary? Ang makipagsabwatan kay Lisa? Yan ba ang interes na isinusulong ninyo o pinapakita ninyo sa international o global? Yan ba ang support na dapat ibigay ninyo sa taong bayan o sa OFW at yung kapakanan nila, welfare nila, kaligtasan nila? Anong pinakita nyo? Kayo pa mismo ang nagpadukot. Kayo mismo ang nag-abuse ng batas. Nag-abuse ng kapangyarihan na dapat ay inuukol ninyo sa taong bayan. Yan ang inyong duties and responsibilities. Yan dapat ang tayog ng pinag-aralan mo. Teddy Boy Locsin Jr. Lalamunin na kayo ng lupa. Yung asawa mo mukhang amoy formalin na. Pero ipinairal nyo pa rin ang inyong mga vested interest. See that, mga kababayan? Paano nila binigyan ng hell ang buhay ng mga batang ito na hanggang ngayon ay nakakaranas ng trauma hanggang ngayon dahil inilayo nila ang mga bata sa ina na yun ang may karapatan na mag-alaga sa kanyang anak dahil itong tatay ay nakipagsabwatan nga kay Lisa dahil syempre baka gurgurin din siya ni Lisa dahil nga magkakasabwat sila, mga kababayan. Alright. So ngayon, ayon sa ating source, ito baka may alam kayo, mga kababayan. Ito. Ayon sa ating source, ito daw yung, I think nabanggit ko na yata sa mga nakaraang vlog ko, na ito yung mga negosyo ni Francis Chua. Ayon sa ating source na kumakamal ng bilyon-bilyong pera galing sa government dahil sa tulong ni Lisa Tanas or magkasabwat daw sila. Ayon sa ating source, ito yung mga kumpanya. Premium Mega Structures Inc., MAC Builders, MAC, Octagon Concrete Solutions, Premium Lands, Mega Ship Builders Inc., Incorporated, Premium Motor Pool and Machineries Corp., Industry Movers Corp., Premium Infinite Ventures, and Obanana Corp. At yung EEI, yun ang recent, di ba? So ngayon, mga kababayan, eto daw, ayon sa ating source, ay pinaggagatasan nila sa tulong ni Lisa at ni Marcos Jr. Kaya gustong-gusto nilang ma-extract not ang mga bata, kundi si distressed mother. Actually, ang gusto nilang extract yung iPad. Kaya nga gusto din nila gurgurin itong si distressed mother kasi lumabas na ito. Kaya doon sa dating chief ng ISAP, General, okay, Chofilo, we need you now. Sir, kayo ang tagapagligpas supposedly. Kailangan nyo na pong lumabas at sabihin ninyo sa taong bayan
na kung paano kayo ininstruksyonan, kinasabwat o kung ano man ang inyong pag-uusap. Paano kayo pinressure o tinakot ni Lisa Araneta Marcos, o baka tinakot kayo na pag hindi kayo sumunod, tatanggalin kayo sa pwesto. You have to speak up para malaman ng taong bayan, maintindihan namin lalo kung ano ba talaga ang nangyari. Kasi sa part ni Teddy Boy Locsin Jr., alam na namin. Ayan, nag-email, nag-send ng DHL, ang voice message ni Lisa, papunta kay Maria Lourdes, doon sa High Louie daw. Pareho silang Louie, pareho silang, pareho silang Jejemonyo. But anyway, General Teofilo, Sir, nakikiusap ang taong bayan sa iyo. Nagsusumamo kami, naglulumuhod kami dito, tulungan mong maibalik ang mga anak, ang mga minor de edad sa kanilang ina. Paano mo matutulungan? I-expose mo itong demonyong gobyernong nanggipit din sa iyo. Alam ko, ginipit ka rin. May nakarating sa akin. Magsalita na po kayo. Maawa kayo sa mga bata. Hindi makukuha ng kanilang ina hanggang ang demonyong mga bangag ang nakaupo. Anong klaseng tao po kayo? Kayo lahat ng nakakarinig na involved dito. May puso pa ba kayo na ang minor de edad, ang mga bata ay dinukot sa kanilang ina gamit yung mga fabricated crime na ginawa ni Lisa at ni Chua sa distressed mother. Tanim kaso like ginawa nila sa akin o patuloy nilang ginagawa sa akin. Nasaan ang Senado? Nasaan ang Kongreso? Nasaan si Ontiveros? Okay? Pero kaya nga, hindi pa rin tayo nakaka-receive ng information from the friends or whoever sa distressed mother camp, di ba? I hope, sabi ko nga, sumulat na siya dito sa mga ahensya ng gobyerno para lang formalize natin na talagang sumulat siya, at kapag sumulat siya, pag-uusapan natin at gigisa, kung pwede nating joke-jokin o gisahin ito, mga inayupak na bangag na ito, at makakuha pa tayo ng international audience, and I believe, sa UN nga ay alam naman nila ito. But siyempre, may mga bilateral chuchu, ang bawat bansa ay tinitignan nila kung ano bang effect nitong gagawin nila. But I am positive na maaring pinag-aaralan nila ngayon kung paano nila ito lalabas sa buong mundo. At sila dapat, dahil nandoon sa kanila yung biktima eh. Pero may pananagutan, okay, ang mga taga-ISAF na kinuntsaba ni Lisa Marcos. Dahil ito ang demonyo sa lahat. National problem nga eh. Di ba? National problem sa lahat. So ngayon mga kababayan, talagang grabe ang ginagawa ng gobyernong ito. High crime, lahat na bribery, graft and corruption, extortion. Alam nyo na yan, paulit-ulit nilang ginagawa every day. Araw-araw nilang pinahihirapan kayo. Kaya ano ba ang purpose natin dito? Ang gusto kong mangyari, makuha ni distressed mother ang kanyang mga anak at makulong ng panghabang buhay si Lisa Marcos sa kidnapping, smuggling, extortion, bribery, lahat na ang buwakan ng inang babaeng ito at si Bangag Jr. Yan ang mahalagang issue, mga kababayan. Okay? Sabi ni Al-Jassi, they follow illegal order. Yeah. Justice for distressed mother, sabi ni Lucky 88. Managot ang dapat managot. Doon po sa Maharlika, sa Boljakan, sa Facebook, pinost ko yung mukha ni Teddy Boy Locsin Jr. doon at yung kanyang asawa. Ang gawin natin, mag-email kayo sa kanila, whatever, mag-comment ka sa Twitter, nandoon yung hukluban na yun eh. Nandoon siya, itag nyo siya, ipakita nyo yan, ito yung video, yung screenshot nyo, lahat ng pwede yung screenshot, dahil dapat silang managot. May ebidensya, mga kababayan. Kaya nga naprotektahan si distressed mother, kaya hindi rin nila basta-basta madukot. Kung nasaan mang bansa si distressed mother ngayon,
Hindi nila basta madukot dahil protektado ito. Pero hanggang kailan siya poprotektahan? At hanggang kailan niya tiisin yung mga anak niyang nawalay sa kanya? Inilayo sa kanya, ninakaw sa kanya, kinidnap sa kanya. Dahil sa sabwatang ito po ay napaka-laking issue na dapat pagbayaran ni Marcos Jr. Dapat nga kung matinulang ang Kongreso natin at Senado, impeach na itong mga ito. Si Kuting matagal nang na-impeach, kaso lang, andyan yung kanyang pinsan. Lahat ng kababuyan, kabulukan ay ginagawa nila, pinagtatakpan nila. Tingnan mo, si Teddy Boy Locsin, kasabwat, pero na-appoint. Dahil sila eh. Sila yung magkasabwatan dito sa kidnapping extraction na ito, mga kababayan. Oh. Yes, makukulong sila, sabi ni May Perez. Yes, Palangga. Chino Mirabueno, thank you, Palangga. Dapat sila makulong habang buhay. Anong ginagawa nila ngayon? Alam niyo, recently, sa Congress na i-browse ko, anong pinaghihiring-hiringan ngayon ng mga nayupak? About war on drugs. At eto na nga, ang kanilang target ngayon ay yung mga Duterte. Anong ibig sabihin nito? Yung mga biktima daw sa war on drugs during Duterte's time, ito po ay cover up. Kasi gusto nilang pagtakpan yung mga isyong katulad dito at yung PIDEA leaks na si Marcos Jr. ang sangkot sa pagsinghot. So ngayon, ang ginagawa ng mga ulupong sa Congress, ang Pangulong Duterte, yung kanyang war on drugs, nung time niya, ang pinipiga nila at pang-distract nila at naghahanap sila ng mga mga peking ebidensya katulad ng ginagawa ni Ontiveros. Mga peking ebidensya, peking mga tao kasi gusto talaga nilang burahin ang mga Duterte. Yung lahat ng kabutihan na ginawa ni Duterte, yun ang gusto nilang burahin. Nakita nyo naman, si Marcos Jr., wala daw ginawa si Duterte nung Yolanda. Zero, nada. Diba? That's another kasi ngayon, ang purpose nila dahil bagsak na, negative 8 nga, ang survey ni Kuting sa Bohol. Diba? Negative 8. Hindi man lang at least 1. At least, positive yun. Ito, negative 8. Kaya ganito yung ginagawa nila. Pinupulong at inuutusan ni Lisa Tanasian, mga kababayan. Si Lisa, si Marcos Jr., si Tambalusos, binabayaran niya mga jutang ginimis ng mga kongresistang yan para maghiring patungkol kay Duterte. Tungkol sa war on drugs. Kita mo si Barbers. Para kalimutan nila itong PIDEA leaks kung itong matino ang mga kongresista at mga senador. Diba? Ang pinag-uusapan nila ay yung mga gumagamit ng pulburon. Kung sila ay pantay ang kanilang babalangkas nito mga isyu na ito, bakit si Duterte na naman ang tinutumbok nila? Bakit hindi si Marcos Jr. na mismong si PIDEA agent Morales ay nagpatunay na siya ay suminghot nung time na yon, nung 2012? Again, negative 8 May Perez. Kasi nga, nakikita na nila yung power ninyo. Nakikita nila na pabulusok na talaga sila. Tingnan mo, pati yung mga kalaban ina-appoint. Katulad ng asawa ni Coco Pimentel. Kaya tignan ninyo, lahat ng mga kritiko, katulad ni Coco Pimentel, di ba, minority leader siya. Dapat yan ang kakampi na ngayon ng bayan na mag-o-oppose doon sa mga kababuyan na ginagawa nila, binigyan ng pesto yung asawa. So, aasa pa kayo na magkakaroon ng kalinawan ng hearing sa anomalyang pagpapanalo ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr., ni Mel Robles ng Lone Better every other day? Sinong aasahan ninyo? Wala na kayong aasahan. Kaya nga, mga kababayan, nasa mga kamay ninyo kung paano humakbang ng maisog. Ang smuggling. Balikan natin si Michael Ma. In-appoint na special envoy to China, pero isinekreto. Walang na-publish yung mga leading mainstream media. Pero may nakita tayo na nag-publish na Chinese website.
which is yun ang nagamit ko sa aking case laban kay Lisa Tanas na kinaray-karay ko siya dito, right? Si Michael Ma, ayan, kasama yan sa aking declaration. Lahat yan dahil itinago yan ng gobyernong bangag sa publiko. Pero may nakita akong kaisa-isang article, kaya nagamit ko yun sa aking case dito. At malapit na, konting kembot na lang. I can't wait to talk about dito sa panggigipit ni Lisa Tanas na hindi siya magwawagi.